Good morning guys. So ayan, for today's video, magpapalit naman tayo ng fuel filter dito sa ating Honda Click 125 na version 2. Ayan, ito yung ano natin, papalit na fuel filter. Ayan. So kahapon ko pa dapat ito gagawin. Kaso ang na-order ko lang pala ay yung filter lang. Hindi ako nakabili ng yung O-ring. Ayan. Pwede naman kasi dapat na gawin na kahapon. Kaso ang iniisip ko, baka nga naman damage na yung O-ring, tapos wala akong mabilhan. Naghanap naman ako kahapon. So wala nga ako nabilhan. So hindi ko na muna tinuloy. So ang ginawa ko, nag-order ako sa Shopee kahapon ng O-ring at dumating din kaagad ngayon. Butit mabait yung seller na taga Paranaque. Kaya naipaship niya kaagad kahapon. Tapos dumating ngayong hapon. Kaya ngayon lang natin magagawa. Ayan, kasi mahirap na kasi pagka makita natin na damage na rin yung o-ring or maluwag na kasi nag-oversize yun pagka sobrang tagal na. So matetenga ang trabaho natin. So minabuti ko na lang na umorder muna ng o-ring bago natin gawin. So okay, simulan na natin. So ganun pa rin, tulad ng ginawa ko ng last time, napalit ako ng shock. Tatanggalin lang natin ito. Tapos yung U-box na rin, nakasama na yung upuan para mas maluwag ang ating trabaho. Okay, so ito pa rin, screw pa rin, 4 yan, screw. Tapos tatlong 10mm na bolts lang dito sa U-box yan. Sa dalawa, at saka yun, tatlo. So yun lang na muna natin tatanggalin. Okay. Yan, dahil sa kulang ng tatlo yung screw natin dito, so mabilis lang natin natatanggal itong cover. So yung U-box naman, and then yung upuan. Okay. Isa lang naman yan, mag-isa na yan. So isang tanggalan lang yan. So 10mm lang na T-wrench or kahit anong meron kayo, white tool or socket, pwede na rin yun. Basta 10mm. Okay. Sa dalawa, tatlo. Tapos ito yung lock. Ito pala, nakasabit pa yung ano dito, nakahook pa yung cable at may lock dito. So tutusukin lang to para matanggal yung pagka-lock niya. Yan. Ganun lang yan. Tapos hugutin niya na to. Yan. Buo na to. Kasama yung upuan. Okay. So ngayon naman, ito na may didetails natin. Itong hose sa gasolina at itong kable. Ito naman ay ipupus nyo lang to, tapos huhugutin nyo. Medyo maganit lang at medyo may dumi na ng konti. Ayan. Tapos ito, wala na yung hose dito. Ito yung pagka nagsobra yung gasolina, dito siya aawas kaso nawawala na yung hose. So tanggalin nyo lang takip at matatanggal nyo na yan. Pero kasi wala naman na yung hose, pwede natin hindi natanggalin yan. Twist lang natin ng ganyan. Okay na. So ito na lang, aangat lang to, tapos huhugutin. Ayan, kita nyo, nagtumunog na click. So press nyo lang yung magkabilang gilid, tapos hila, paangat, and then saka nyo na ito huhugutin. Yan. So ayan, press ito, hila, paangat, and then hugot. Alright, so hanap muna akong pantakip dito para naman hindi pasukin ng dumi. So ito na lang balot ng filter ang atin itatakip dito. Babalutin lang natin, ayan, para hindi pasukin ng dumi. So ngayon naman, tanggalin natin itong lock nya, itong dalawang bakal na to na para mga bracket. So yan ang lock nitong fuel filter assembly. So tanggalin lang natin itong 4 na nuts na 10mm din yan. Okay. Ayan, bali 4 to na 10mm din na nuts sa hulog. Buti na tumagos. Dalawa. Ayan, so paano nyo tinanggal, ganun nyo lang din ibabalik. Pero ayan, may nakalagay naman na up dito. Ayan, ewan ko lang kung kita. Ayan, may nakalagay naman na up. So di na kayo malilito nyan. Okay.
Ito naman sa kabila. Okay. Ganun din, may nakalagay din na app, so hindi na kayo malilito. So ito ngayon, sisikwatin na lang natin ito at medyo, ayun di, ayun. Hindi naman pala siya nakadikit ng gusto. So ayan. So ayan yung O-ring, humiwalay na kaagad. Mukhang lumaki na nga. So ang diskarte na lang nito, teka, ano ko lang yung tripod. So ang diskarte lang nito, i-twist lang natin to, pero wag nyong pepersahin na. So hanapan nyo lang ng diskarte kung paano nyo mailalabas ito. Huwag nyo lang anuhin kasi baka ma-yupi yung floater, kasi parang alambre lang yun. Ayan, dahan-dahan lang. Hanapan nyo ng magandang diskarte paano mailalabas itong buong ano. Oops. Kailangan may labas kasi muna ito. Ayan. So, pag nailabas mo yan, dumi. Ayan. So, tandaan nyo lang din, pabalik mamaya. Ayan. Una yung floater, ganon, diskarte, tapos saka isisiksik itong ano sa loob. Alright, so ito na yung ating lumang fuel filter. Ayan o. Sobrang dumi niya na. At nakikita kong may dumi sa loob ng tangke. Ayan o. Ewan ko lang kung kita sa camera, may mga itim-itim. Kaya din kasi ako nagpalit na nitong ano, naisipan ko magpalit ng fuel filter kasi may pugak-pugak na rin ito eh. Ewan ko kung kasama sa ano yan, epekto ng medyo may dumi na ganyan. Hindi ko lang alam kung paano ano yan, drain. Pero sa ngayon, palit na lang muna tayo ng fuel filter. Itong ano niya, gasket dito, parang ano na, talagang ano na siya, parang nagato na. So, buti na lang at nakabili tayo ng pamalit. Ayan. Kasi, kung hindi tayo bumili, problema tayo ngayon. Matetenga ang ating trabaho. So, kinalawang na din yung paligid niya. Hindi natin pwedeng brushin at lalong mahuhulog yung mga dumi-dumi. So, papalitan na lang natin ang O-ring tsaka itong sa taas na ano din. Okay. Lumang O-ring nyo. Talagang sobrang dumi niya. Tapos, ayan. Malaki na siya. So, pag ibabalik nyo yan, hindi na siya kakasya ulit. So, kailangan na ng bago. So, ito na ipapalit natin yung bagong O-ring. Yan, o, diba? Swak na swak pa. Ito naman ang natin tatanggalin na lumang fuel filter. Yan. So, ito lang, may lock naman siya. Yan, o. Kikita nyo, ito. Ganyan lang. And then, ikutin yung ano, yan. So, tapos hugutin. Ang pag-ikot, pakanan or clockwise, and then hugot. Ayan. So, ganun lang siya kadali. Itong O-ring niya, pwede pa naman, pero yung bago kasi may kasama na yan. Yung bagong filter. Ayan. So, ito yung bagong filter. Tanggalin lang natin yung takip niya. Ayan. Tapos, tanggalin natin yung lumang O-ring kasi yung bago ay may kasama ng O-ring. Ayan. So, ayan. Shoot lang din natin dyan ulit. And then, ipipihit lang natin tong lock nya. So, ano dito. Ayan. Dapat swak siya dyan. And then, pakaliwa naman ang pihit. Ayan. So, maririnig yung nag-lock. So, yun na yun. So, yung kanina, gato na, yung luma, kaya nung pinihit ko to, naputol na agad. So, lumang-luma na talaga. So, ayan na yun. Ganyan na ating fuel filter. Nakalak na siya. So, tatanggalin ko na lang tong lumang O-ring dito. Yan.
ang ipapalit naman natin dito bago, ayan. So ganyan ang position, tandaan nyo lang palagi yung position ng mga tatanggalin nyo. Ayan. Okay, so pag ganyan siya, parang padapa. So ganun din ang pagbalik. Ayan, padapa din. Shoot nyo lang din dito. And then, lagay nyo na dito sa taas. Ayan, madumi yung kamay natin. Ayan. Buti na lang talaga at naka-order tayo ng O-ring. So, ayan. Make sure nyo lang na nakalapat ng maayos. Ayan. Alright, ayan. So, ayan na yun. So, ngayon, babalik na lang natin. Didiskartehan na lang natin ulit ang pagbalik. Pero, hindi lang din natin pepersahin katulad nung kanina. So, una natin yung floater. And then ito. Ito lang kasi yung challenge niya kasi ito matigas. Ayan. So, napasok agad. Oh, ganun lang kadali. Oh, shoot. Diba? Ganun lang. Sok na. So, yan, lumuwag na siya ng konti, umangat na siya ng konti kasi bago na yung O-ring niya at parang gasket dito sa taas. Alright, ganyan lang. And then, babalik natin yung lock. Okay, ito yung kanan. Ito naman yung kaliwa. Yung mga nuts na apat. Yan. Kailangan natin madaliin to kasi malapit na umulan. Makulimlim na. Ayan. Yung iba kasi, yun lang talaga dun sila nahihirapan sa pagtanggal nitong assembly na to. Yung paglabas ng lumang filter at saka yung floater. Pero hahanapan nyo lang talaga yun ng diskarte para mas mapadali ang pagtanggal nun. Basta wag nyo lang pipersahin. Okay? So ngayon, sisikipan na lang natin. Salit-salitin nyo lang ang pagsisikip, hindi yung biglang. Alright. O, yan. So, kabila na lang. So, yun. Ganun lang kadali. Nakapagpalit na tayo ng fuel filter at O-ring. So, ibabalik na lang natin tong dinitouch nating cable. At wala ka nang pipihitin naman ito kasi tukusan ito maglalak pag i-push nyo. Yan. Marinig nyo lang click, okay na yun. Tapos ito, ganun din. Push nyo na lang dyan. Yan. Tapos, pag ibalik nyo na yung hose, saka nyo naman, kasi diba kanina, hinila natin pataas para ma-unlock. So, ngayon naman, na nabalik na natin, ipupush naman natin para mag-lock. Ayan. So, okay na yan. Hindi na mahuhugot yan. So, ganun lang kadali. Ang ating pagpapalit ng fuel filter. So, babalik na lang natin kung anong tinanggal natin. Tulad ng palagi kong sinasabi na kung anong una mong tinanggal, yun ang huli mong ibabalik. So, yun lang yun. Kung anong huling mong tinanggal, yun ang una mong ibabalik. So, babalik lang natin yung upuan, andun yung cover, andun tapos na tayo. Okay. So, U-box muna. Itong lock natin, kailangan ibalik mo din sa pagkakalock. Yan, para hindi mahulog itong cable. And then ito, calcium mo lang ulit dito sa pinaka-hook niya. Yan. Yan. Make sure mo lang na swak na yung butas na tatlo para sa tatlong bolts. Yan. Okay. Hahanapan ko na lang ito sa susunod ng hose. Yan, para dumiretso nun sa baba ulit pagka sumobrang pagpapakarga ko ng gasolina. Shoot lang yan. Yan. And then screw. Na nag-iisang screw na lang. Okay. Yan. So, tapos na tayo. So, nakapagpalit na tayo ng
fuel filter. So, ganun lang kadali. Wala pang 30 minutes na gawa na natin. Basta makisama lang, gawan mo lang kagad ng paraan yung paano diskarte ng paghugot ng fuel filter, yung assembly na yon, tapos yung floater. Yun. So, mas mapapadali ang trabaho pag nagawan nyo ng diskarte, yung mabilis na paghugot nun. Okay, so yun. Tapos na kagad ang video natin. So, dito ko na tatapusin tong video na to. Yan. Salamat ulit sa panonood, guys. So, hanggang sa susunod ulit na video. Aris po tayo lagi lahat and God bless.